Magandang araw, Grade 8. Ngayong araw sa ating TLE ay pag-aaralan natin ang Topic 5 na tungkol sa Principles of Making Garments, Garment Style and Design, Qualities of Well-Finished Products, and Body Measurement. Subtopic 1, Garment Style and Design. Elements of design in garment construction. Line. Ang line ay guhit o tahi sa damit na nakakaapekto sa itsura at pakiramdam. Halimbawa, pahalang na guhit sa t-shirt para sa kalmadong dating. Shape. Ang shape ay kabuuang hugis o silweta ng damit. Halimbawa, ang A-line shirt ay masikip sa taas at maluwag sa baba. Space. Ang space ay kung gaano kaluwag o kasikip ang damit sa katawan. Halimbawa, jogging pants ay mas maluwag kaysa skinny jeans. Color. Ang kulay ay nagbibigay ng mood at damdamin. Halimbawa, blue shirt ay kalmado ang dating, red naman kapag mas emotional. Principles of design in garment construction. Balance. Kapag pantay ang disenyo sa kaliwa at kanan, mas maayos itong tignan. Halimbawa, school uniform ay parehong disenyo sa magkabilang side. Rhythm. Ang rhythm ay paulit-ulit na linya, kulay o pattern para madaling sundan ng mata. Halimbawa, t-shirt na may pattern na paulit-ulit. Emphasis. Ang emphasis ay ang parte ng damit na unang napapansin. Halimbawa, malaking print sa harap ng t-shirt. Harmony. Ang harmony ay kapag ang kulay, hugis at disenyo ay nagtutulungan. Halimbawa, damit na may iisang color theme o tema. Unity. Ang unity ay kapag ang lahat ng damit at accessories ay mukhang magkakaugnay. Halimbawa, pare-pareho ang kulay ng sapatos at bag. Qualities of a well-finished garment products. Longevity. Ang damit ay dapat matibay at tumatagal. Halimbawa, school uniform na ginagamit ng maraming taon. Resistance. Ang damit ay dapat hindi madaling masira o lumuwag. Halimbawa, kwelyo ng polo shirt na hindi nagiging bacon.
Good dye quality. Ang kulay ay hindi agad kumukupas. Halimbawa, dark blue jeans na nananatiling dark. Proper drape. Ang tela ay maayos ang bagsak sa katawan. Halimbawa, palda na hindi matigas. Comfort. Ang damit ay presko at madaling igalaw. Halimbawa, PE uniform. Style. Ang damit ay dapat maganda at maayos tignan. Halimbawa, simpleng outfit na bagay sa estudyante. Dumako naman tayo sa susunod na subtopic. Subtopic 2 ay tungkol sa body measurements. Points to remember when taking body measurements. Stand straight with proper clothing. Hilingin sa taong susukatin na tumayo ng tuwid at magsuot ng damit na maayos at komportable. Alisin ang mga bagay na makakapal tulad ng wallet, cellphone o handkerchief para hindi makaapekto sa sukat. Halimbawa, kapag susukatin ang waist para sa school pants, siguraduhing walang laman ang bulsa. Use a soft and flexible tape measure. Gumamit ng malambot at madaling i-flex na tape measure at siguraduhin nakalapat ito ng flat sa katawan. Mas mainam kung may katuwang sa pagsukat para mas tama ang resulta. Halimbawa, kapag sinusukat ang bust o chest, mas madali kung may kakatuwang magtutulak ng tape measure sa likod. Mark the natural waistline. Magtali ng isang simpleng tali o gumamit ng clip sa natural na waistline para maging gabay sa lahat ng lower body measurements. Halimbawa, kapag susukatin ang hip o pants length, alam mo kung saan magsisimula ang measurement. Follow a measurement order. Sundin ang tamang pagkakasunod-sunod sa pagsukat. Halimbawa, simulan muna sa horizontal measurements, neck, chest, and shoulder, bago ang vertical measurements, shirt length, pants length. Hindi ka kasi malilito kung sunod-sunod ang sukat ng shirt at pantalon. Let the tape measure hang freely. Kapag sinusukat ang haba ng sleeves o pantalon, hayaan ang tape measure na bumagsak ng natural mula sa balikat o waist para tumpak ang sukat. Halimbawa, kapag sinusukat ang sleeve length ng PE uniform, siguraduhin nakalapat ng maayos at hindi nakatupi ang tape measure. How to take body measurements. Upper body measurements. Neck measurement or circumference. Sukatin paikot sa base ng leeg. Halimbawa, para sa school polo or uniform collar,
Kailangan tama ang sukat ng leeg para komportable. Shoulder width. Sukatin mula sa isang dulo ng balikat hanggang sa kabila. Halimbawa, para sa PE shirt na hindi masikip sa balikat. Bust or chest circumference. Sukatin sa pinakamalapad na bahagi ng dibdib. Halimbawa, para sa fitted t-shirt or blouse, hindi dapat masikip. Upper arm girth or circumference. Sukatin sa itaas na bahagi ng braso, 2 to 3 inches pababa sa kilikili. Halimbawa, para sa short sleeves ng PE uniform, hindi dapat masikip sa braso. Lower arm girth or circumference or sleeve width. Sukatin mula sa ibabang braso para sa manggas. Halimbawa, para sa long sleeve shirt, madaling igalaw ang kamay. Sleeve length. Sukatin mula sa balikat pababa sa nais na haba. Halimbawa, para sa jacket or blazer, tama ang haba ng manggas. Shirt length. Sukatin mula sa batok pababa sa likod. Halimbawa, para sa polo shirt na hindi masyadong maiksi o mahaba. Lower body measurements. Waist circumference. Sukatin sa pinakamaliit na bahagi ng baywang. Maglagay ng 2 daliri para sa comfort allowance. Halimbawa, para sa shorts or skirt, hindi dapat masikip sa baywang. Hip circumference. Sukatin sa pinakamalapad na bahagi ng balakang at maglagay ng 2 daliri para sa comfort allowance. Halimbawa, para sa pantalon o skirt, hindi dapat masikip sa hips. Bottom measurement or circumference or ankle or hem width. Sukatin sa laylayan ng pantalon o shorts. Halimbawa, para sa straight cut pants, hindi masyadong masikip o maluwag sa paa. Crotch measurement. Sukatin mula sa baywang pababa sa singit at bumalik sa harap ng baywang. Halimbawa, para sa pajama pants or school shorts, dapat komportable sa singit at madaling igalaw. To take the crotch length measurement, it is measured from the centre front of the waist all the way through the crotch to the centre back. Simply take your soft tape measure and measure from the centre back waistline all the way through the legs. Make sure it's comfortable around the crotch and not too tight, and then up to the centre front waistband. When you're happy, record your measurement. Length of pants. Sukatin mula sa side seam sa baywang pababa sa nais na haba. Halimbawa, para sa school uniform pants, hindi dapat masyadong maiksi o mahaba.
Dito po nagtatapos ang ating pag-aaral ng Topic 5. Naway may natutunan po tayong lahat. Maraming salamat po.